Paimbestigahan ng Health Department ang pagbibigay insentibo umano ng isang kumpanya sa mga doktor na magre-reseta ng kanilang mga gamot. Nauna itong pinuna ng ilang senador dahil mala pyramid scheme umano. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mga doktor na shareholder ng pharmaceutical company at nagre-reseta ng mga produkto ng sarili nilang kumpanya. Para ganahan sa pagre-reseta, may insentibo pa raw na mamahaling sasakyan ng mga doktor. Ang marketing scheme na ito ang gustong imbestigahan ni Senate Committee on Health Vice Chairman Senator J.V. Ejercito. Punto niya, imbis na makamura sa gamot, baka napapamahal pa ang mga pasyente kung may produktong sinusuportahan ng mga doktor. Kung ikaw pasyente, kung ano i-prescribe ng doktor, siyempre susunod ka eh. Para siya naging networking na rin, initial investigation showed that may mga luxury cars and other luxury items that are being used for incentives. Ayon sa senador, mga pharmaceutical companies din umano ang nagreklamo sa aniyay mala pyramiding scheme. Kailangan natin ito tingnan because this is clearly this is really violation of ethical standards and conflict of interest. Nauna dito, pinuna rin ni Senator Raffy Tulfo ang pag-i-sponsor umano ng mga pharma companies sa mga biyahe ng doktor abroad. Nangako naman ng Health Department na iimbestigahan ang aligasyon. Paalala nito, dapat laging nakasulat ang generic name ng gamot sa mga reseta para makapili ang pasyente ng mas murang brand. Pwede rin daw maalisan ng lisensya ang doktor na unethical ang gawain. Anong nakalagay sa Code of Ethics? Hindi ho tayo dapat nagtatanggap ng mga kabayaran, ng mga reward or financial inducements from medical and pharmaceutical companies para ang kanilang mga produkto ay ating para bang bigyan ng pabor na i-prefer natin. Makabubuti din daw kung magpapasa ng batas gaya sa Amerika para maiwasan ang pagbibigay ng insentibo sa mga doktor. The Stark Law prohibits doctors in the U.S. to own laboratory, pharmacy, or anything that can be aggrandized. Kasi if you own it, you will overutilize it. Reseta ka na. Sabi ng Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o PHAP, dismayado sila sa ulat na may ilan sa industriya na hindi sumusunod sa batas at regulasyon. Dapat daw imbestigahan ang unethical conduct na maaring makasama sa kalusugan ng publiko at maglagay ng bahid sa reputasyon ng pharma industry. Hindi raw nila miyembro ang pharma company na iimbestigahan. Ang PHAP members daw may sinusunod na Code of Practice at international at local na batas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.